Hello Team Authentic all over the world! We're still here in Palawan, and in this episode, aalamin natin kung bakit nga ba popular na popular itong lugar na ito sa mga foreigners. Nandito tayo sa Port Barton, Palawan. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung mag-book po kayo via Agoda, Hotels Manyan or Activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Magandang umaga! Maayong adlaw, guys! Ang ganda ng panahon ngayon dito sa El Nido, Palawan. Last time, kahapon, umuulan siya nung nag-breakfast tayo. It's 6:30 a.m. Apakaganda ng panahon. And in this episode, eto excited kami kasi first time nating pupunta ng Port Barton. And nabook natin yung van natin. Mamaya papakita namin sa inyo. Katabi lang siya ng hotel natin, yung Happy Life. Dahil maganda na yung panahon, nakapag-set up na dito. Dito tayo ngayon nakaupo. Yung ulam parang ganun pa din, no? Ang naiba lang, meron sila ngayong carbonara, napalitan yung pansit. So, ito yung breakfast natin now. Tapos, nagpaluto tayo ng eggs. And ito na yan, ulit. Yung view talaga. Ang ganda. Kung ito ba naman, every morning, ang bubungad sa'yo pagkagising, nakakaganda na talaga kaagad ng araw. It's 7:50, bumaba na tayo kasi meron tayong 8 o'clock na shuttle going to Port Barton. So, pwede dito kayong mag-book sa hotel natin, pero it's 7:50. So, ang ginawa namin, dito tayo nag-book sa katabi ng hotel natin, Happy Life. Ayan, ito yung Happy Life. Dito tayo nag-book ng transfer natin, 700 lang. Tapos susundin na kayo sa hotel. Pero ito naman mismo yung sasakyan. And then guys, nga pala, dito nga pala meron ditong karinderya. Lakarin nyo lang yan. Nakakain kami dyan ni Enzo. 399 lang. 3 na yung ulam, 2 kanin. So wala talaga kaming idea kung ano ang dadatnan natin sa Port Barton. Hindi rin namin alam kung saan tayo ibababa. Alam ko ito hindi siya hotel sa hotel. Meron lang tayong bababaan. Tapos magta-tricycle or maglalakad na lang tayo going to our hotel sa Port Barton. Guys, after 1 hour and 30 minutes, nagkaroon tayo ng stop dito sa bandang Taytay for CR break. Yes. Actually, ang nag-request na yung mga foreigners. Ang dami kasi 4 tayong Pinoy na nasa van. Tapos, ilan yung 8? Walo, parang gano'n. Ganun yung mga foreigners. Tapos, syempre, mas maano yung legroom na kailangan nila. Mas malawak dapat. O kasi mas matatangkad sila. So grabe, actually, sila yung medyo mahihirapan sa ganitong biyahe talaga. And then, ang nangyayari pala kapag punong-puno na, ilalagay na yung mga gamit doon sa taas ng van. So yun yung disadvantage kapag gusto nyo tudturin yung Palawan from one city to another. Kasi kapag marami kayong bit-bit, hindi talaga siya uubara. Yung mga inista pa naman natin, lahat naman, free naman, yung paggamit ng toilet. So siguro mga 2 hours and 30 minutes pa tayo magta-travel going to Port Barton. So ibig sabihin talaga, pati dun sa Port Barton, puro mga foreigners na din ang makakasalamuha natin. And kulang 4 hours guys, nandito tayo sa Port Barton. Yes, yung 4 hours na yung kasama na doon yung quick stop Sa natin, natin. mga 15 minutes.
So hindi pala siya abutin ng 4 hours. Pakita namin sa inyo yung itsura niya. Dito parang ma-feel mong payak na payak pa talaga. No? Lalo yung mga dinaan natin kanina, no? Yes. Kumbaga, yung nangyari sa Port Barton, pagpasok dito, ito yung kanilang van terminal. Dito ka lang makakakita ng maraming establishments. Dito sa dinaanan natin, as in yan, puro talaga siya bukid pa. Tapos yung mga bahay. Ayan, meron din ditong karinderya. And then, tara, pasok tayo. Ito yung van na sinakyan natin. Ayun yung gamit natin nasa taas. Yun yung problema kapag malalaki yung maleta nyo. Kasi, hindi ka kasya. And then, nakakita tayo rito ng schedule. Dito pa lang, sa van terminal, meron na rito mga schedule ng van. Ayan, oh. For example, Puerto Princesa to Port Barton. And then, Port Barton to Puerto Princesa. Meron sila ditong oras. And based nga doon sa nabasa natin, yung mga hotels dito, kumbaga kasi nasa isang tumpok lang siya. So lahat siya, walking distance lang. Kumbaga konting-konti lang yung mga hotels na kailangang i-tricycle. And guys nga pala, yung hotel na nakuha natin, maglalakad lang tayo ng 6 minutes. Biglang meron na kaagad ditong 4 na van. Nandito na yung mga galing ng El Nido. Tapos meron din palang bus. Regular bus. Galing yata to ng Puerto Princesa. Kaya lang kapag ka-bus, bumababa yan. Nagbababa sila mayat maya. So medyo matatagalan din. Ayan, dito, mafe-feel mo na ay, okay. Nasa beach na talaga. Meron ng mga dive centers. Yun nga, accommodation na malapit. So, tara, lakad tayo ng 6 minutes going to our accommodation. Ayun, marami na rin kainan. And it's 12 noon. Tignan natin kung makakapag-check-in kaagad tayo. Pero based na nababasa ko dun sa hotel natin, nagpapa-early check-in naman daw. Basta, free na yung room. Ay, mukhang mas mura dito, bes. Ayan, oh. Tokhang only rice. Ano yung tokhang? Pero ang nakalagay chicken, ayan, oh, 199 lang. Mukhang mas mura dito, ha? And nakakatuwa kasi yung mga kasabay namin, parang mga Spanish. So imagine niyo, nakakarating sila dito at alam na nila yung Port Barton. Hindi pa naman ganong ka-popular. Although sa mga turista, sa mga foreigners, popular na yung Port Barton. So, tignan natin why. Ayun, may mga malalaki namang tindahan. May mga restaurants na dito at saka accommodation. Ayun na yung beach na natatanaw na natin. Ganito pa siya, oh. Hindi pa ganun ka-develop yung daanan. O, meron din ditong Mango Mama. Ito. Same sa tawag nito. Same doon sa El Nido. Mango Mama din. Parang medyo maputik lang dito. So itong Port Barton para siya sa mga tawag nito, yung mga mahilig lang talaga ng mga mag-backpackers. Kasi ang hirap dito kapag meron kang dalang talaga, luggage. And ayun nga, Sasakay talaga lang or ayun nga, yung kapag gusto nyong tudturin talaga, yung popular na mga lugar dito, for example nga, Puerto Princesa, tapos magpo-Port Barton kayo, and then El Nido,
Or baliktad, El Nido, Port Barton and Puerto Princesa. O At sa merong dagat, Caltex. merong Ang lapit niya na sa dagat, may Caltex. Doon tayo sa beachfront, yung kinuha nating accommodation, beachfront. Ayan. May Caltex. Pero parang bago, no? Tsaka sarado. Sarado nga, oo. Ito na! We're so excited! Nakagawa tayo. Natignan kung bakit popular to sa mga turista. At least, inaayos nila. Dito tayo. Pwede naman tayo sa beachfront dumaan kung gusto natin. Sige, sa beach lang tayo. Tara, dalhin muna natin sa beachfront. Ito na naman, dala pa namin yung bag namin, yung maleta. Mag-beachfront agad tayo. Gusto ko agad namin ipakita sa inyo. Ayan, ang dami ng tindahan dito. Ay, ang ganda nitong area natin. Actually, nung nagre-research kami, medyo nag-worry ako kasi inisip ko saan kami kakain. Baka kasi hindi pa nga siya ganun ka-develop. At least yung ito palang ano natin, accommodation natin, nandito na rin sa ganap. Ito na yung dagat. Ito na ang beach. Ay, tignan yung daanan, oh. As in, ano siya, meron pa siyang feeling na untouched na untouched. Ay, talagang ano talaga. Pang-relax na pang-relax lang. Oh. Ang ganda rin ng beach. Pero based sa nababasa ko, marami rin daw dito jellyfish kapag ganitong season. Kaya minsan hindi rin ina-allowed na mag-swimming dito. Pero tignan nyo naman, yung mga foreigners, ganyan lang yung bed na bed. Dito na kami dumaan sa beach. Mga beach bars, resto. So malamang dito na lang kami tatambay. And ayun nga, majority ng mga tourist na nandito, ano talaga, foreigners. Ayun, pati sa mga restaurant. Ayun. Diba? Elsa Sport Barton. In all fairness naman, maganda rin. Tsaka para siyang maliit na beach lang tong area na to. Ang alam ko kasi, yung ibang beach dito, accessible lang siya. It's either magbabangka ka ulit para makarating sa kabilang beach. And then marami ng mga islands na malalapit. Ang taray natin, nauna na yung yung pa-tour sa labas. Bago doon sa ating resort and room tour. Tignan nyo naman kung gaano kapino yung buhangin. Oo, ang sarap actually maglakad. Ito pa, meron na ritong mga restaurants pa. Ang gaganda rin, ganito yung mga gustong-gusto kasi ng mga foreigners. That's why very popular sa kanila yung Phi Phi Island sa Thailand, yung Indonesia, yung Bali. Dahil sa ganitong mga restaurants. Pero hindi ganun kalinaw yung tubig pa. Yung kanina doon malinaw Parang ang lalim agad. Lakad pa tayo. Nauna na tayong beach tour. Ito na ang ating accommodation. Hindi ko kasi alam kung paano siya basahin Ausan. And ito yung ating beachfront.
Di ba? Ang lapit lang. Nasa beachfront yung accommodation natin. And yung room na kinuha natin, ang alam ko, sea view. Ay, parang ano rin pala. Coron at El Nido, meron ding tour A, B, C, and D. Kailan lang po kayo nag-book, sir? Pandami po. And then, yung sharing is 1,500. Kapag ka private, 1 to 2 person, 6,000. Meron din ditong island hopping. Kahit dito may nakalagay na beware of jellyfish. Season po ba ngayon ng mga jellyfish? Season talaga ng mga jellyfish. Kaya ang dami nilang paalala. Hindi pa daw available yung room natin kasi kaka-check out pa lang daw ng 12. So, okay lang. Diyos me, yung maupo pa lang tayo dito, okay na. Anong maganda rito, may hangin. Masarap yung hangin. Yung sa El Nido kasi kahapon, nung nag-aabang tayo nung natin, island hopping, grabe, wala talagang hangin. So, sobrang init. Ito hindi. Maalinsangan kahapon. Dito hindi. Baka dito facing yung hangin. Baka. Kaya ibig sabihin, malakas yung alon dito. And then yun nga lang, aminado talaga silang mahina. Alam niyo ba na hindi na sila nagsiserve ng food? Kasi minsan daw 2 lang, 3 lang daw yung kumakain. Kasi off-season nga daw. Pero kapag peak season daw, kahit daw papaano. Ito yung mga nakikita ko nung nire-research ko itong natin. Resort natin. Oo. Ito yung mga, ang tawag mo dyan, Bes? Beanbag. Beanbags. Ano lang tayo, tanaw-tanaw. Para sa amin, hindi naman naliligo talaga sa dagat. Hindi issue sa amin na maraming jellyfish kasi hindi naman nga kami naliligo. Guys, first impression natin dito, mostly nakikita natin foreigners. Yes, so kami, we understand why kasi unang-una talaga, mahal talaga ng pamasahe sa atin. Pangalawa, yung transportation, medyo mahirap talaga siya. Although direct naman siya, pero hindi siya komportable. Oo, pero ako kasi, naiisip ko lang din naman kasi, imagine from Spain yung mga kasama namin. Sila nga, all the way from Spain, pumunta sila dito sa Port Barton. Ganon din naman, for sure, mas mahal yung naging pamasahe nila. Pangalawa, mas mahirap yung naging, biyahe nila. So, yun yung gusto naming alamin, bakit sila kahit ganon kalayo, kahit ganon kamahal, pumunta sila dito. Katabing-katabi natin, ito nga yung Barton Bistro. Lagi yan yung nakikita namin nung nagsisearch kami ng mga videos or reels ng accommodation natin. Ayun, puro foreigners talaga. So, hindi ko alam kung magiging happy ba ako or sad na ang mga turista na nandito ay foreigners. Meron kaming kasakay kanina, 2 or 3 ng mga Filipino. And the rest lahat foreigners na. Ito, restaurant din. Ito din, puro foreigners talaga. Ay. So, kumbaga ito ay foreigners island or foreigners land or beach ang Port Barton. Pag tinignan nyo naman, pare-pareho naman yung price ulit nung kanilang mga island hopping. And yung van going to Puerto Princesa, same din. Labas tayo, doon naman sa kabila. Doon tayo sa road dadaan. Ay, saan kaya yung daan? Magtanong ka na, Bes. Dito lang talaga sa beach. Sa dagat po? Hindi po
Okay. O yan. Di ba? Dito pa lang naliligaw na tayo. Well, on fairness naman, okay naman yung mga rooms nila. O, dito pala yung... Diyan daw ba, Bes? O, labas tayo doon. Tignan natin kung may mga kainan din. Ay, Bes, pakiramdam ko dito. Ay, oo nga, ito yung sinabi sa atin. Pakiramdam ko dito yung room natin. Kasi ang narinig ko parang San Juan. If ever, ito yon yung San Juan. Baka nililinis pa nga. Tapos tignan nyo naman, oh. Beachfront na beachfront. Ang taray. For 2 nights, yan yung magiging view natin. O, dito pala may tindahan ka agad. O, malaking grocery to, ha. O, meron ng ano, Bes, mga noodles. Ay, ang laking grocery nito. Tara, labas. Ay, may gasolinahan din pala dito. Pero nagbabadya yung apakalakas na ulan. Ang dilim mo. Tuklasin natin tong area na to. Hello po. Ito, may tindahan din dito. So kung kanina hindi tayo dumiretso sa dagat, ito yung way sana natin. Ay, may Palawan, Bes. Ayan, oh, Palawan Express. Ay, sarado din. May ATM ba? ATM ba to? Hanap tayo kung merong ATM just in case. Kahit dito sa area na to, nasa roadside na tayo, ha? Puro ano pa din, foreigners pa din. Tignan natin kung makakahanap tayo ng malalansya natin. At least ito, pati yung local vibe, mafe-feel mo pala dito. Pag lumabas ka dito sa roadside, oh, local na local. Kaya sila, carry lang yung mga ano, ang ano din yung mga maglakad, ang sisipag din maglakad. O, yan ang gino-goal namin ni Enzo. Gusto namin yung lakad lang ng lakad. Saan tayo kakain? Parang wala. Or alanganin na oras, alas 12. Lakad pa tayo. And ang advice sa atin, itago daw natin yung tsinelas natin sa loob. Akala ko kung bakit. Yung pala yung mga abibi, nangunguha daw ng tsinelas. Nagngangat daw ng sleepers. Ang dami daw kasing abibis dito. Baka daw pagising natin umaga nasa dagat isang parang sleeper. Ah, dito tayo galing. No. Hindi pa. Gulong-gulo na ako. Ang dami namang ginagawa. So sana nga mas ayusin pa, no? Parang hindi pa nga sila. Yung mga foreigners, ang layo nung narating nila. Oh, yan kasi mga yun, gusto na nila talaga nag-e-explore eh. May mga lamesa dito, tingnan natin. Ito school. School ba to? Oo, school. Ay, maganda. Paglabas mo, community. Hindi lang basta tourist spots. Ay, baliktad dito. Pakiramdam namin, yung mga tindahan, yung mga kainan, wala silang lunch. Pero meron silang breakfast, oh. Tapos ngayon, sarado sila. And then, ang next na nilang bukas, dinner. Ay, ito na. Naghahanap tayo ng ATM. Meron. Yan. Para just in case pupunta kayo dito. Ito yung mga kailangan natin eh. Ayan o. Ito yung elementary school ng Port Barton. And then meron ditong ATM. Sana to pabalik na to ng ano, van terminal. Oh, ito, tindahan ulit. Pero yun nga, yung mga... Ay, ito restaurant bukas yata. Ay, hindi din. Ay, ito karinderya. Ito, may karinderya. Ito yung ATM. Oh, may problema pa rin pala rito sa kuryente. Actually, doon sa hotel natin, nakalagay doon na may problema din sa water. Pero daw, sapat daw yung nandoon sa ano nila. Ano tawag yung tangke nila. Pero magtipid pa rin daw. And then, once in a while, magkakaroon pa rin daw ng ano, interruption sa tubig. So, sana sa kuryente, hindi. Sana meron silang ano,
Meron silang generator. Dito sa tapat ulit tayo ng terminal. Ito papuntang Puerto. Meron ding mga foreigners na nakasakay. Ito na yung last na pwede nating makitang kainan. Ay, at least ito marami-rami pa. Ito, marami pa silang ulam. Ito na yung ulam natin. Langka, 50 pesos. Sinigang, 80. Then menudo, 80. Rice, 10 pesos. At ang view natin, ito. Bukid. Why not? Very probinsya vibe. And then meron tayo ritong dessert. Magkano to? 5 pesos. 5 pesos ang isa. Tikman mo yung sinigang na tikman ko na. Ang sarap. Iba yung pang ano nila, pang asim. Hindi parang baka sampalo. natural na pang-asim to. Oo. Hindi ko alam kung sampalo. Pero Pakamdam ko sa palo. sarap. O, ano yan? Kain muna tayo. Dito, kung nanggaling na kayo ng El Nido, ng Puerto Princesa, maninibago kayo ng very light. Oh, totoo. Kasi parang siguro, late ba kayo? siguro ito yung El Nido na 20 years ago. Parang ganun yung Tahimik niya. pa, tahimik. Ang payak nga. Hindi pa okay lahat ng daan. Ang konti pa ng mga restaurants. Tapos inaayos pa yung mga kalsada. Yes. It's 1:40. Ready na daw yung room natin. And then tinanong na kaagad natin kung nagba-brown out din. Dito hindi daw kasi meron naman daw generator. Ito na yung beach agad. Oh. So, kung sa mata, maganda siya. Pero yun nga lang, hindi nga kasi pwedeng mag-swimming. So, sa mga mahilig mag-swimming, baka hindi nyo siya mabetan. Dito lang tayo sa baba. Diba? Ito na kaagad yung ating view. Ang sarap magkape na ganito yung view natin. Diretso room tour na tayo. Dito yung sinasabi kong masarap magkape. Tapos diba, yan yung view natin. Ay, nag-provide sila ng sampayan. O tara, pasok na tayo. Diretso na kaagad. Walang patumpik-tumpik. Ito kaagad yung bed natin. Double size bed. And wala na. Ayun na yun. Hindi. Ayun naman. Ano pa pala dito? May pa-water. Wala pala silang initan ng tubig. So, hindi pala tayo makakapag-coffee. And then may fan / ilaw. AC room naman tayo. And then ito, hangiran. Wala rin cabinet. So, kumbaga ano siya, bare na bare. Ay, tari ng bare na bare. Tingnan natin yung ating toilet. Ay, at least. Okay naman yung toilet natin. Maganda naman. Dito yung shower area. And then may hot and cold shower. Sink. And then ito yung ating toilet. May bidet. And ito nga ang ating hotel guys, ang pangalan ay Ausan Beachfront Cottages at nabuo natin siya sa Agoda sa lagang 2,744 pesos. Since 2 nights stay dito, binayaran natin ay 5,489 pesos. And alam nyo na yan, pwede ninyong gamitin ang ating promo code na Go with Mel para magkaroon kayo ng extra discount. So yeah, kamusta ba tong resort natin? For its price, na nandito naman tayo sa beachfront, and then ang dami nating nadaanan ng mga parang homestay, okay na to. Based sa nakikita namin kasi meron din dito mga popular, mga ano naman sila, yung parang mga bunk beds, dormitory, mga dorms, which is doon naman yung gustong-gusto ng mga foreigners. So tignan natin kapag makikita natin yon kasi sabi kapag kagabi daw, doon nagtitipon-tipon yung mga foreigners. So sige, labas pa tayo mamayang gabi before sunset hanggang sa gabi para maipakita namin sa inyo para sa inyo ba itong Port Barton or mabuboard kayo dito. Depende kasi talaga kung anong klaseng traveler kayo. It's 4:45. Nagdatingan na yung mga nag-island hopping. Ayan, ang dami ng bangka. And then, dito sa Barton Bistro, ang dami na ring tao. Ay, hindi papakabog yung natin, resort natin. Naglalabas ng mga mesa. Ayun, ang dami ng tao.
Kanina pala lahat mga nasa island hopping pa lang siguro. And ngayon happy na kami kasi nakakita na kami ng Filipino tourist. Sayang kasi ako nanghihinayang ako sa ganun na parang napupuntahan nga ng mga foreigners yung lugar sa bansa natin. Tapos tayo hindi. So ngayon ayan, meron na ring mga Pinoy tourist. Diyan tayo. Ito din, pwede rin dito. Pero ito kasing Barton Bistro talaga lagi yung lumalabas kapag ka nagre-research kung saan magandang mag-sunset. And hindi lang kasi tayo ata pinagpala. If ever kasi dito mismo sa harapan nung resort natin. Pag bumaba pa, sabi nga ni ate kanina, naku sir, dito po pinakamagandang sunset. And ito na, may paliwanag na. Kaya daw pala medyo malabo yung tubig dito kasi dalawang ilog daw yung nandito. Kumbaga yung tubig sa ilog humahalo daw dito. Kaya hindi daw nila ina-advise na maligo nga kasi hindi masyadong malinaw yung tubig. Baka hindi makita yung jellyfish. Mamayang gabi, lalakad pa uli tayo para asin yung buong araw na experience at vibe ng Port Barton na may papakita natin sa inyo. At ngayon, dito na tayo. May naghihintay talaga sa aming upuan. Dito tayo sa dulo. Oh. It's either here or there. Ang arte nun. Diyan na lang tayo sa dulo. Or mas gusto mo dito sa unahan? Dito tayo. O dito na lang tayo para yung sunset talagang kitang-kita natin later. Pakita lang natin sa inyo. Mamaya kapag gumabi pa, for sure maganda yung pailaw. Tapos ito, naglagay pa sila ng ganito. Para may stage tuloy. Nakorting bangka. For photos siguro talaga. Ayun, pwede kayo ritong umakyat. Tapos picture. Oh, why not? Tayo pa ba? Akyat tayo. Oh. Diba? Very much Titanic na ako. Hello everyone! Welcome to my birthday party. Sunset party. Ang taray na Enzo. Oh. Wait nga, makikiano muna ako dito sa resort natin kung ano tong piniprepare nila. Para saan po yan, te? Meron po kayo dito ring ano? Drinks? Ay, happy hour din. Meron din sila. Oh, tapos may dinner din po kayo. Meron din pala silang dinner. Tignan natin mamaya yung menu nila. Para just in case meron tayong pagpipilian. But for now, dito muna tayo. Kasi ayun na si Enzo, nakasalampak na. Mag-drinks lang muna tayo. Oh, may tacos sila, 380. Fish tacos, calamari 450. And then, mga dessert, 380. Pizza, meron naman, garlic Garlic Roma, Roma. 380. Go na kaagad to. Yan na kaagad, wag mo si Margarita. Huwag mo na si Margarita kasi ano siya, pumangalawa siya sa mura. Tsaka kakar Margarita lang natin. And then, nasa na ba yung drinks sila? Pakita natin. Ayan yung drinks. Ito naman yung drinks. Okay rin naman. Yung mga beer, 200. Pero by this time, buy one, take one siya kapag ka Happy hour. happy hour. Mojito. Ay, walang price. 300 pesos. And then, nasa yung ibang drinks? Hindi naman tayo nag-ano. Andito yata yung mga... Mahanap pa tayo ng ibang drinks. Grabe, no? Ano na? Takbo na ba tayo? Fresh coconut 100, 20 pesos. Lemonade, 100. Lemonade 100. Wala silang ibang drinks? Eto yata. Hindi. Wala. Wala pala silang ibang drinks. As in, more on talaga sila. No more. Alcohol. Eto, frap. Ayun. Strawberry 260, salted caramel 260. 260 at saka 280. Anong gagawin natin? Charot. Okay rin Isipin na natin, apakaganda ng view at ng sunset natin later. Experience natin. Ito yung vibe dito sa Port Barton. Just me.
nakaka-relax. Last time na na-experience natin sa saan? Sa Malapasco. Ganto yun. Sa Malapasco namin. Yung magsa-sunset watching Una at huling na experience nung naupo dito sa Sa beanbags. Grabe, ang tagal na rin. Oo. Kasi usually, ang sunset namin, it's either nakaupo lang kami, nakasalampak lang kami somewhere. Or nasa port tayo. Or minsan naman, dahil nirarat-rat natin, hindi natin na-experience yung ganito. Ang sarap kaya ng ganito lang. O hayaan nyo na, yung price niya sa totoo lang, ayun, mas mahal pa talaga siya sa sa Starbucks, yung drinks. Pero yung pizza, carry na din yung 600 pesos yung in-order nating pizza. Ito na yung drinks natin. Kay Enzo itong nasa kanan. Ito yung salted caramel. And then sa akin naman ay vanilla. Parehong 260 pesos. Yung mga ganitong moment, chini-cheers to. Cheers! Lagi na lang cheers. Yung tamis sa akin, sakto lang. Ang sarap na sa akin. Wow! At least hindi tayo nagkamali this time. No, yan lang yung ganap natin. Yung pizza natin ay 600 pesos. Tapos yung pinili namin yung chicken barbecue. Para yun na din yung natin, dinner natin. Dumating na yung pizza natin. Grabe. Gulat na gulat kami. Ang laki. As in. Just me. So ito, worth it na to sa 600 pesos. And makikita nyo, lumagpas pa siya dun sa lalagyan. Grabe, ang laki. O, ito, nakakabusog na din siya. Hindi ata pwede mag-request ng pinggan. As in, kakamain talaga natin yung pizza. Grabe, ang laki talaga eh. O, ito yung pizza natin. Just me. Ang laki. How was it? Sarap. Yes, ang sarap. Punta na tayo. Kasi gusto sana namin yung pinakamura. Yung margarita kasi nasa 400 something. Yung mura nasa 380. O, buti na lang. Ito yung kinuha natin. Ito, mabubusog ka na. At the same time, masarap Satisfied talaga. Yes, kain lang tayo. Ito lang yung ganap natin. Panoorin yung mga turista. Tourist watching. Grabe itong bangka na to. Puro talaga sila foreigners. Diba? Nakakatuwa itong Port Barton. As in, mas marami pa yung population ng foreigners na tourist kaysa sa ating mga Pinoy. It's 5:43. Mukhang walang sunset. Soli bayad. Charot. Gabi biglang ang dami ng tao. Lalo na dito sa kinakainan natin. Ito talaga tambayan nila. Yung mga foreigners talaga, dito talaga sila. Tapos yung iba siguro dito, tagal na. Kilalang kilala na sila ng manager. Yung sa Enzo. Punong-puno na bigla. Tapos yung katabi, wala. And then, ito din sa amin, wala din. Diba? Uy, bigla siyang nag-iba nung nag-sunset na. Kasi kanina, di ba, sobrang init. So parang nakakatamad lumabas. Ngayon, nung biglang nag-sunset, bigla siyang nag-iba. Ito yung beach na na probinsyang-probinsya yung dating. So now we understand. Yun siguro yung namin. Sa mga napansin namin kung bakit popular to sa mga foreigners. Kasi gusto nila yung ganitong vibe, yung tahimik lang. Ito nga nasa harapan ng hotel namin, nag-yoga lang siya. Yung Port Barton during sunset, kahit hindi tayo nabiyayaan ng magandang sunset, carry lang. Kasi nakaka-enjoy na siya at nakaka-relax. It's 6:25 and kanina nawawalan na tayo ng pag-asa. Pero tignan nyo naman, bigla tayong biniyayahan
ng maganda pa ring sunset. Ang ganda! So ngayon, lahat ng tao sa paligid, kung hindi nagfo-photoshoot, para na lang kami ngayon lahat nanonood ng movie. Ang ganda! O, ito na yung Barton Bistro. Pagka ganitong oras, nagkakailaw na din siya. Diba? Yan sa Enzo, oh. Papalipad siya ng drone. So, biglang naiba yung vibe ng Port Barton. Promise, iba yung feeling kapag ka nandito na kayo. Sobrang nakaka-relax lang, tapos ganito pang kaganda yung sunset na mawi-witness ninyo. Time check, it's 8:30 p.m. And gaya nga ng pinangako namin sa inyo, kung kumpletuhin natin ang vibe at experience dito sa Port Barton, hanap tayo kung meron kayong magigimikan just in case gusto nyo rin pumunta rito para, hindi naman yung gimmick na gimmick, yung parang gusto nyo lang Pang-chill lang. pang-chill na na nightlife. Ito yung room natin. Tapos paglabas dito, ito nakaagad sana yung tindahan. May malaki diyang grocery yung kanina nadaanan natin. Pero ganitong oras sarado na siya. So make sure na meron kayong tubig. Kasi maaga pala siyang sasara. So ito yung ating accommodation. O, ganitong oras, chill lang din siya. Hindi pa sabi, hanggang 6 to 8 lang daw yung dinner. Baka last order. Baka last order. Or dapat before 8, maka-order na. So, kapag kagabi naman, maganda din siya. Meron sila ditong pa-candle. Ang romantic. Ay, ito na siya. Ito yung itsura ng natin. Hotel natin kapag kagabi. And then, ito naman yung Barton Bistro kapag kagabi. Ang dami pa ring tao. Tapos kaninang sunset nga pala, ang tumutugtog pala talaga DJ. Meron palang DJ. Ay, merong may acoustic. Pero hindi pa siya tumutugtog. May pa-acoustic pala. Ayun nga yung katabi. Tignan nyo, medyo wali. Tara, ngayon naman hanapin natin. Ano yung hanapin natin, Bes? Cocorico Hostel. Kasi doon daw nagtitipon-tipon ang iba pang mga foreigners kapag ganitong oras, kapag may party-party. So titignan natin para sa mga mahilig gumimik. Ito yung dagat. Super low tide na. Tapos mangilan-ngilan na lang yung may ilaw. Na maliwanag. Ayan, katulad doon sa dulo meron.
Yung Coco Rico nasa road. Roadside. Nakikita niyo pa ba? Dahil na tayo sa road magkita-kita. Pero yung nakikita niyo liwanag na yan, meron ding pa music. Papunta tayo ng main road, pero madilim. Torch na tayo. Oo. May torch tayong dala sa cellphone. Wala na palang ganap. Hahanapin na lang natin yung Cocorico. Para just in case, kayo, solo traveler, ay gusto nyo mas makatipid sa accommodation, doon kayo mag-stay. Pero ito yun. Nakikita nyo naman siguro. Ay, hindi, actually, wala pala kayong nakikita kasi madilim. Ay, ito yung pagdadaanan natin. Maputik. Tapos, pakiramdam namin brown out. Kaya pala kanina, pinaalala ni ate dun sa accommodation natin na please daw kapag kalalabas, patayin daw yung AC para hindi daw maubos yung reserve nila. Pero yung mga locals, nasa labas lang din sila. Ano ba yun? Ang putik! Nasaan na? Malapit na ba tayo, Bes? O malapit na tayo? Parang eto na nga. Ano ba ito pinaggagawa namin? Kasi gusto namin the whole experience. Ay, ito na, Cocorico. Ay, oo nga, puro foreigners. Kaya lang maaga pa. Wala silang Bes? Wala silang kuryente. Ayan, nag-aalisan tuloy. Puro They always say to us, we're last. Oo nga. Dito, actually, walang Pinoy. No joke. Walang exaggeration. Puro talaga mga foreigners. Ito lang meron, diyata, staff. Boss, walang kuryente? Wala po. Wala pala talagang kuryente. Dito tayo sa Cocorico. Anong oras daw? Baka bukas pa doon alas 4 babalik yung kuryente. Alas 4 ng madaling araw. Diyos mio, ang swerte natin. Yung yung hotel natin. Hindi talaga nagkagano na. May generator kasi kung wala na naman, mahihirapan tayo. Pero tingnan mo tuloy ang buhay nila. Giginuman pa rin sila. Grabe. Kasi dito ng vibe siguro kapag kami kuryente. Mas lalo siguro silang Tsaka mas may music. may ilaw, may music. Meron daw live band, Bes? Bukas daw ng gabi. Meron. Ito siya para mga nagpapa-games dito. Kasi nga, di ba, mga kasi sila eh. Di ba ganyan yung mga backpackers? Mahilig sila sa mga games. Ayan. Tara na. Ay, tingnan mo, ito pa, may mga bagong dating. Baka akala nila may party. Bukas daw meron na. Ayun, puro mga foreigners pa to. Tara, balik na tayo sa accommodation natin. And we are back at our accommodation. Kayong lolo-loko. Meron kami dito. So yeah. So kumusta ba tong experience natin ngayon dito sa Port Barton? Simulan muna natin sa transportation. Madali lang naman, isang sakay lang. Yung pagdadaanan lang yung medyo mahirap kasi talagang masakit sa paa, sa tuhod. Kasi yung sasakyan mo. Yung sasakyan kasi natin. Mahaba yung bias mo. Yes. And then, itong hotel natin, kamusta naman tong hotel natin? Actually, sa paglalakad namin, isa na to sa pakiramdam namin magandang accommodation. Beachfront. Yes, and then affordable pa. Kasi nga pala guys, pagdating naman sa wifi nila, ilagay na namin dito yung speed test natin. Tapos parehas Smart and Globe, okay, malakas yung signal. Actually, Smart. Naloka ako, malakas yung Smart. Hindi ko na-expect talaga na gano'n. And then, yung tubig nga lang pala dito, yun lang, medyo malabo yung tubig. Actually, hindi, malabo talaga yung tubig, pero walang amoy. Oo, yun yung good thing. Pero ang nakakaloka, nagulat kami siya. Nagulat kami sa shower. Yung hot shower. Kasi pagbukas namin, umapoy. Parang siyang gas stove. Yung pala, ganun talaga yung shower May nila. flame pala talaga siya. Oo, nagpanik ako kasi nagulat ako. Sabi ko, ano ba yun? Bakit may apoy? So, ayan. So, again, ngayon, alam na namin kung bakit popular to sa mga
foreigners. Foreigners. Kasi ito yung gusto nila, di ba? Yung parang pakiramdam nila, ay kami yung mga naunang nakadiscover. Ganon. Yung parang hindi pa to alam nung marami. Tapos sila nandito na sila. Kumbaga, bago pa mag-click, bago pa maging Mag-boom. popular sa iba, mag-boom, sila, nauna na sila Oo. dito. Na-enjoy na nila. Yes, pero ang totoo lang, itong Port Barton, hindi to for everyone. Totoo. It might be Be boring. boring sa iba. Kasi syempre, baka iba gusto nila yung maraming ganap, Oo, ganon. maraming restaurant na pagpipilian. Yung happy-happy. Yes, but for someone na gusto lang mag-relax, gusto lang mag-chill, Oo. yung mga magde-date, I think ito yung perfect Perfect for place. you. And ang naging total bill nga pala natin kanina sa Barton Bistro ay 1,160. Wala silang service charge, pero kung ibabayad ninyo ay credit card, meron niyang additional na 3%. And kapag ka naman GCash, 1.5%. Tapos na natin tong gabing to. Happy birthday, Char. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone.